Political Minds at syempre ano ang pag-uusapan natin ngayon, Bien? Oo, ito na. Humugot ulit tayo sa ating Facebook page. Diyan yan sa DZRH News Television. So hugot muna tayo ng ating katanungan. Let's continue to make hugot every day. Correct. At ang ating hugot question of the day. Meron na tayong title. Ito ang kanyang katanungan. Sabi niya, paano ba ang proseso ng paggawa ng isang panukalang batas at paano ba ang proseso ng pagpapasa naman nito? Gaano ba katagal ang proseso? Paano naman ang pagre-revisa o pagre-revise ng isang batas? So, depende yan, okay? Kasi under the Philippine setting, we have two houses. May House of Senate and House of Representatives. Yung House of Congress, dalawa yan. House of Senate and House of Representative. Yung House of Senate, ini-elect sila nationwide. House of Congress, dalawang klase yun. May tinatawag by district, may tinatawag na party list. Dalawa yun eh. But paano sila magpasa ng batas? Under the Philippine Constitution, 3 readings. So ano yung 3 readings na yan? Mandatory yung 3 readings. So first step is, yung isang congressman mag-propose ng isang bill. Ang tanong kasi, paano yung bill maging batas? Yung bill is just a proposal. Gala ko paano yung bill maging pera. Parang yun ang nasa isip ko. Mali. Wala po kinalaman sa pera ito. Hindi, nakarinig ako ng bill kasi. Sorry. Sorry, nakarinig ako ng bill. So, yung iba po usapan na yan. Paano yung bill maging batas? Yung bill is the proposal from a congressman or senador. Okay. So yung bill, i-propose siya ng isang congressman. First reading. Basahin yung proposal. So so from the word reading, it's just the reading of the bill. Yes. So literal. Pagkatapos, i-refer yan sa isang komite. Okay. Pagkatapos, yung komite, doon sila magdedebate within the committee. So whether or not they will approve it or not. Pag na-approve na yan, second reading. Okay. So, babalik yan sa plenary. Second reading. Parang simbahan naman. Second reading When yan. say plenary, yung lahat ng congressman, lahat ng senador. Nandun. Kasi pag committee, konti lang sila eh. 10 or 15. Ganun yan eh. So, pasampu-sampu lang ba yung committee? Depende yan sa rules nila. Minsan 10, may 15. So, depende talaga sa rules yan. For example, sa Senate, konti lang yung mga 6, 7 lang yata sila eh. Kasi they're only 24. 24 lang sila eh. Sa Congress, 10 to 15. Ganon. For So, example, depende yan kung saan magfo-fall na komite. yes. Then, within the committee, they will debate. Okay. Kung i-approve ba nila yun o hindi. For example, Committee on Justice, Committee on Natural Resources, Yes. for example, Committee on Education, Committee on Sports. So may mga ganon. Okay. So within that committee, may mga congressman. Okay. So may mga congressman, so they will debate kung i-approve ba nila yung proposal ng isang congressman. Okay. Pag na-approve yan, then they will submit that to the second reading. Second reading. So, importante ba na member ka ng komite pagka may proposal ka? Not necessarily. Not necessarily. So, pwede kahit saan kang committee member? Ang tawag doon, you're an author ng isang bill. Isang bill. Okay. Proposed bill, you're an author. Pag, for example, you want, gusto mo yung basketball maging national sports. Example lang to. Sports yan. So, i-refer yan sa Committee on Sports and Committee on historical and national issues. Basta kung sino may kinalaman doon. Ganon. Pagkatapos doon, may mga congressman. So, they will approve it or not. Pag na-denied, wala na. Patay yung bill mo. Yung bill. Pero pag na-approve yan, papasa yan sa second reading. Okay. After sa second reading, doon na yung debate. Plenary debate. Okay. So, magaling ka magdebate kung ano yung... O mag-defend. Defend. So, doon na yung author, then yung mga opposition. So, mga ganon. Pagkatapos doon, third reading. Third reading, doon pa lang i-approve sa buong plenary, buong Congress. So, they will approve it. Pag na-approve yan, hindi pa yan naging batas. Kailangan pipirmahan pa yan ng presidente. Okay. Kung hindi pirmahan ng presidente, yun ang tinatawag na veto. Okay. So it means, hindi naging batas. So anong gagawin mo? For example, you're congressman. Paano mo kukontrahin yung veto ng isang presidente? Kailangan may boto kayo ng 2/3 votes. Ng total number of... Yes. 2/3. Kung wala kang 2/3, deny na. Okay. Kasi ang first step dyan, first reading, second reading, third reading. Pag after third reading,
i-refer pa yan sa other house. For example, So, yung second reading at saka third reading, parang dinidebate mo pa rin yan. Yung dinidefend mo pa rin. second reading, doon yan sa committee. Okay. Third reading sa plenary na yon. First reading committee, tapos second First reading. reading, i-refer sa committee. Sa Okay. committee. So, first Second reading, yung committee Yung itself. committee yung mag-uusap. Uusap. So, Then, magde-debate. pag-approve na yan, i-submit na yan sa plenary. Okay. Third reading, yun na yung final voting. Okay. Okay. Pag na-approve na yan, hindi pa yan pupunta sa presidente. I-refer naman yan sa the other house. So from House of Representative, doon naman yan sa House of Senate. First reading na naman. After first reading, second reading, third reading. Hanggang Paano pag iba yung version ng House of Senate, iba ang version ng House of Representative. So anong gagawin? May tinatawag tayong bicameral committee. Yung bicameral committee, may mga representative, for example, 7 from the House of Senate, 7 from the House of Representative. They will debate. Yun ang tinatawag na bicameral committee. Pag na-approve nila yan, doon pa lang nila i-submit yan sa presidente. Okay. Then the president will approve it or deny it. Pag na-approve ng presidente, i-publish yan in newspaper of general circulation, batas na yon. Okay. Pero pag i-deny ng presidente, anong gagawin nila? They have to vote 2/3 para ma-override nila yung veto ng presidente. Para mapag-usapan ulit. So yun yan. So that's why kung ang tanong dyan, gaano katagal? Depende. Depende. Kasi first reading pa lang to second reading, tagal na nun. Kaya Doon pa lang nga sa committee, ang tagal na doon. So depende yun. So yung committee, ay pasok ko lang to Vienna, doon sa first doon sa first reading muna, kunwari 10 yung members of the committee Yes. from the Congress, House of Yes. Representatives. Kailangan ba present yung 10 na yun? Hindi. Sabi ng batas, majority of those present. Kasi for purposes of quorum, majority of the total number of members. So 6 or 7 pwede na. So for example, 24. Total of 10. 24, ano ba yung majority ng 24? 13. 13, yes. So 13, quorum na sila. When you say quorum, they can do session. Mag-session na sila. Sa 13, ano bang majority ng 13? 7. 7 is enough. Hindi, doon sa membro ng so palagi pag may majority, tuloy. Oh, yes. For purposes of quorum, majority of the total number of votes. Okay. But for purposes of approving a bill, majority of those who were present. So, pagdating niyan sa Senado, sino ngayon ang magtatanggol doon? Kasi sabi mo, attorney, minsan nag-iiba yung version eh. Yes, nag-iiba. Version ng Senate, version ng Congress. Nagka-clash yun eh, dalawa. So, bakit siya nag-iiba? Bakit siya nag-iba? Hindi ba pumupunta yung tagapagtanggol doon sa Senate? Hindi ganon. Hindi ganon. So, kanya-kanya ito? Kanya-kanya yan. Kanya-kanya yan. So, paano ipagtanggol? Depende na yan. Yun ang purpose ng lobbying. Ikaw, congressman ka, kailangan mo may kilala ka sa Senate, kausapin mo yung senador doon, ilabi mo. So, yun ang lobbying is part yan ng sistema sa legislation. And it's legal. And it's legal. Walang purpose yan. For example, yung batas na yung gamot na kailangan ilagay talaga yung pangalan, generic name. Generic law. In that case, may mga lobby-lobby. In fact, yung mga big corporations, may mga lobby doon. Maglalabi sa senador, sa congressman, may mga ganun. Para mas mabilis. Mabilis. Pero yung ganun, attorney, is it necessary na kailangan Magkano may yung version? lobby? Ano yan? Parang under the table. Hindi, pero So, attorney, depende sa usapan nila yan. nasa pag-uusap pa rin pala yan. Pero attorney, yung ganyan ba, is it necessary na dapat yung Senate at saka yung Congress may kanya-kanyang version? Not necessarily. Minsan, yung pag wala namang bearing talaga yung mga batas, minsan may yung batas na nonsense na batas. May mga ganun eh. So yung Senate, okay, approve, tapos na. Wala Pero pag mga may national issues, minsan may ibang version. Para mag-equalizer. Yung 'di ba, yung tinatawag na sex education, national issue. 'Di ba, bakit na sex education? That's why pinalitan nila ng reproductive health bill. Ganon. Yung mga ganyan, attorney, usually ba, sino yung nagiging, tawag dito, mediator niya? Okay. Pag Congress kasi, yung very powerful, pag Congress ang gagawin natin, for example, sa House of Representatives, yung speaker, siya yung presiding officer. Okay. But yung mag-preside talaga, parang mag-guide sa lahat doon, the majority floor leader.
Okay. Ulit-ulit, attorney. Yung Speaker of the House, ano trabaho niya? Presiding officer. Presiding officer. Parang ganun lang. Order yan. Those who are in favor of this bill say aye. Aye. Those who are not in Nay. favor, nay. O yun lang gagawin ng Senate. So parang tiebreaker kung sakasakali. Yun lang. Sakasakali lang. Okay. But, in order na masama ka sa calendar ng isang session, kailangan dumaan ka sa majority floor leader. Kung hindi kayo recognize ng majority floor leader, you cannot talk, you cannot speak there. That's why very powerful din yung Mr. majority. Speaker! Ganun ba yan? Yan. Kailangan magparamdam ka mabuti. no? Mr. Speaker. I want to say something. Ganyan. May mga emotion Okay, na kasama. then sabi na majority floor leader, okay, the congressman from Davao is recognized. Or the gentleman from Gentleman, ganon. Ganon. So, kailangan yung majority floor leader. So, kung walang majority floor leader, hindi ka recognized, minsan, patatahimikin ka. Kung nagsasalita ka, yung sergeant at arms, paarestuhin ka. Palalabasin ka. Palabasin ka. So, ibig sabihin, pwedeng kapag ayaw ko sa'yo, hindi kita pagsasalitain. Normally, may tinatawag naman na decorum naman doon eh. Okay. So, formal naman sila. Yung mga miyembro ng komite, sino namimili at naglalagay sa kanila doon? Correct. May election ba yan? Politika yan. Yun ang tinatawag na depende sa presidente. Okay. Kung presidente, speaker of the house, yung speaker, for example, may block kayo dyan. Some are block. May mga block dyan eh. For example, Liberal Party block. May tinatawag na Nationalista Party block. Sige, just support me as your speaker. I will give you the appropriation committee. Very powerful yan, appropriation committee. Okay, ibigay ko sa iyo yan. Pero you have to vote for me. Okay. May mga tinatawag na give So, and take. compromise ito. Compromise lahat yun. That's why, kasi yung Speaker of the House ngayon, yung taga Davao din, from Tandag ba yun? Okay. Siya yun, magaling mag-negotiate. That's why they have super majority. I think 300 yata sa kanila eh. So paano, sinong kukontra sa kanila? Yun yan. So yun ang style doon sa politika. That's why may politics is an art, it's also a science. So, sinong, ibig sabihin, pag sinabi ng Speaker of the House, the leader of the House of Representatives, miyembro ka ng committee ganito, since na naipangako ko yan sa'yo, at binoto mo ko. So, gano'n naman nangyayari dyan. Give and take yun. Utang na loob ko sa'yo. Parang gano'n. Sige, I will give you the committee, ganyan, you have to vote for me. Ganun yan. If you help me, I will help you too. Yan. Gano'n. In return. Yung kukontra, so sa kanya na yung tinatawag na minority floor leader. Okay, so paano naman kung may bill si Vien, ay pareho din ang aking bill? Pwede naman yan, wala problema yun. So, sino sa amin dalawang magdi-defend ng Hindi, bill? yung dalawang bill, i-refer yan sa committee. Okay. So, yun ang trabaho ng committee. Okay. So, yung committee, they will study sino sasabihin ng yung version ni Vien at saka version ni Version ko. Dennis. So, pwede yun i-join na lang. I-merge na. I-merge na lang. Sinong i-acknowledge as the author of the bill? Pwede kayong dalawa. Pwedeng co-author ang dalawa. So, pwede kong ipagyabang, pwede rin niya ipagyabang. Pwede yun. Wala problema yun. At least naman, na-recognize naman pala. So, basta importante sa batas, kailangan lahat ng batas, lahat ng bill, dadaan sa third reading. Third reading sa House of Senate, third reading sa House of Congress. So, 3 readings yan. Three readings yun. So, first reading, second reading, third reading. Doon sa Senate, ganun din. Ganun din. Kanya-kanyang committee Ganun muna, din. first reading, First reading, second reading, third then reading. third Pag reading. na-approve na, i-refer yun sa lower house. Okay. Then first reading, second reading, third reading. Okay. Pag may conflict, bicameral committee. Then yung bicameral committee, yun ang mag-submit dun sa presidente. Okay. Pag wala ng conflict, so silang dalawa, pipirmahan ng Speaker of the House, pipirmahan ng Senate President, i-refer yun ng presidente para pirmahan ng presidente. bakit hindi pwedeng pumunta yung author of the bill sa Senado para ipagtanggol yung kanyang bill? Hindi, he will just lobby. Lobby ang... Kaya nga, bakit ganun, attorney? Since I am the author of the bill, sana kung may question sila, I will Diretso sa answer. akin, Hindi Oo. pa pwede yun. Kasi may tinatawag na Separation. courtesy, parliamentary courtesy. So I cannot, for example, I am a senator. I cannot cross-examine or yung mga question mo. Hindi pa pwede magdebate tayong dalawa kasi may tinatawag na parliamentary immunity. Kailangan may decorum. Yan. Okay, so- That's why di ba may issue about yung yung senador may power to invite yung mga witnesses. Yes. But they cannot invite a congressman.
Oo nga. Because may tinatawag na parliamentary courtesy. Kahit na invitation lang. Kahit invitation. Kahit invitation, walang problema yan. Oo. But because of the concept of parliamentary courtesy, wala talagang pupunta. What, ano yun, attorney? Kailangan ba ng parang formal request na kailangan na doon Wala, sila? hindi talaga Or wala pupunta. talaga? Kasi from the word parliamentary courtesy, kasi pag pupunta yung isang congressman sa senador, parang ipinalabas natin na yung House of Senate is powerful over the House of kasi Lower House. napapunta niya ang Ganon. congressman. So may So pinatawag vice na. versa, hindi rin pwede mag-imbita yung... Ang congressman sa mga yes, senators. parang ganon. Ganyan. So, paano to? Yung tungkol naman sa BICAM, sino naglagay sa kanila? Yun din, may mga committee. Yung bicameral may pumipilit. committee is a committee itself. Okay. Oo. So, sino naglagay sa kanila doon? Yun din sa yung speaker, may election din. May election din. Internal election siya. Parang yung BICAM, parang yung overlooking, di ba? Parang Yung overlooking bicameral siya. committee, ang trabaho nila pag may mga conflict na mga Correct. conflicting na mga versions. So sila yung mag-compromise. For example, representative sa Senate, representative sa House of Congress, sila yung mag-decide. Okay. Kung may conflicting version. So, hindi ba miyembro ng BICAM yung author of the bill? Not necessarily. Not necessarily. Ganun yan. Pwedeng hindi, pwedeng oo. So that's why dapat malaman natin yan. Kasi paano yung batas natin naging batas? Paano yan? Correct. Same also sa lower house o sa mga local government, yung sangguniang bayan, Meron din sangguniang silang panglungsod, proseso. sangguniang Ganun din. parang ganun, parang city councilors, mga ganun din. So may mga May processes committee din din sila. Oo. So, how does the congressman know that you support my bill? May pirmahan ba yun? Uy, may ganun. Oo, So, pag open yan. hindi ka Open yan. nag-object, ibig sabihin, you support. Oh yes, kasi say nay, say ganun lang eh. Ganun lang yun, ano? Not necessarily number. Alam mo na eh, kasi mas malakas yung tunog, ayun na yun. Approve na yan. Those who are in favor, say A. Those who are not in favor, say nay. So, ibig sabihin, itong author, pwede niyang kausapin ang lahat ng miyembro ng House of Oo. Representatives. Yun kaya ang dapat friends. kailangan in politics. Magastos pala yan. Oo, in politics, Oo, may syempre. bigayan. Sige, congressman, iboto mo yung bill ko, yung bill Huwag kang mo. kukontra, ha? Huwag kang kukontra. Kontra. Yung bill mo, iboboto ko din. Oo, kasi pag ipasa ko naman ito, positibo to sa'yo. Kasi hindi naman lahat ng pagkakataon, ako, meron ka rin. Oh, yeah. So, yung bill mo, iboboto ko din yun. Pero you have to support my bill. Ito, attorney, Ganyan. isang mabilisan lang kasi kanina pinag-uusapan natin yung pagpapanukala ng batas na bago. Yes, Paano yung mga luma natin na gusto nating i-revise? Paano yun? Same version. Ganun Ganun din. din. Yung bill, there's a certain bill amending a law. Ganun din. Same procedure. Same procedure. First reading, second reading, Kahit third reading. kunwari, attorney, parang ilang section lang. Yes, yung yes. Lahat. batas. For example, yung It takes isang long. city ay isang munisipyo gawing city. O ganun. First reading, second reading, third reading. Ganun lang. So, question lang pala ito ng, pasipagan. Oo. Yung At saka- problema, masipag ba sila? Yun eh. Saka hindi That's pa why, balikan. ang daming mga panukalang batas na hindi naging batas, ang Kasi- tagal, first reading pa lang, umabot ng ilang buwan. Second reading, ilang buwan. Third reading, ilang buwan. That's why kailangan yung presidente at saka yung Senate President, Speaker of the House, kailangan same party. Para yung lahat ng mga plano ng presidente, may support yung tinatawag na legislative agenda ng ating presidente. So kailangan, we have to know, ano ba talaga yung legislative agenda ng ating presidente? Then yung kailangan talaga na may partner siya sa Senate, may partner siya sa House of Representatives. Hindi partner, kundi kakampi. Oh, parang ganon. Kakampi. Party. Kailangan partner or kakampi with respect sa tinatawag na political party. Kailangan Okay. kaparty sila. Pag bumoto ka ba sa House of Representatives na nag-yes ka na, is it necessarily na basahin mo yung buong bill? Hindi. O kailangan kausapin ka lang? Yes or no lang yan. Oo. So, walang palatandaan. Minsan, yung isang bill, minsan, may isang congressman ang magsasabi na, please explain your vote. So, no, because, isa-isa yun. Isa-isa. Minsan din, okay, those who are in favor, sorry, nay. Ganun lang. So, wala nang explanation. But minsan, lalo na pag yung mga batas na mga very controversial na mga batas,
every congressman, every senator will Should vote explain and the with answer. explanation. Oo. So, ganun yan. Okay, wala na tayong masyadong oras. Bilisan ko na to. Paano kung merong gusto lang idagdag yung presidente? May kulang may lang. kulang. Lagyan Oo. natin ng ganito. Pala mo di ka it- idadagdag. Ano na naman? O, ganun din. Ganun din. Ganun din. Same procedure. Ganun pa rin. O, ganun procedure. Kaya pala nagtatagal talaga. Kasi the kailangan president, present ang kasi. role ng president is only to implement the law. Because under the Philippine setting, may ang tawag doon, separation of powers. Separation of powers. Yung presidente to implement the law, yung Congress make the law, and yung Supreme Court will interpret the law. The law. So, ganoon din yun. Okay, wala na tayong masyadong oras. Mag-break mo muna tayo sa pagbabalik po ng programang ito. Tuloy-tuloy po rin po ang balitaktakan. Huwag po kayo alis, tutok lang po sa Legal Minds!